In this video, we will learn the summary of the entire story of Noli Me Tangere, an important novel in Philippine history. So, before we start, kilalanin muna natin kung sino ang may akda nito. Ang Noli Me Tangere ay sinulat ni Dr. Jose Rizal, isang bayani ng Pilipinas. Si Rizal ay ipinanganak noong June 19, 1861 sa Calamba, Laguna. Siya ay isang manggagamot, manunulat, at reformista na naging instrumento sa pagbubuo ng kamalayan ng mga Pilipino sa panahon ng Espanyol. Ang Noli Me Tangere na inilathala niya noong 1887 ay isa sa mga pinakamahalagang akda na naglalantad sa pang-aabuso at katiwalian sa kolonyal na lipunan. Ngayon naman ay dumako na tayo sa buod ng buong kwento ng Noli Me Tangere. Pagkatapos ng 7 taong pag-aaral sa Europa, bumalik ang binatang si Juan Crisostomo Ibarra. Dahil dito, naghandog ng pigig si Kapitan Tiago kung saan inaanyayaan niya ang ilang mga kilalang tao sa kanilang lugar. Kabilang sina Padre Damaso, Padre Sibila, Teniente Guevara, Doña Victorina at ilang may impluensya sa lipunan. Sa piging, hinamak ni Padre Damaso si Ibarra. Ngunit sa halip na patulan ito, magalang na lamang na nagpaalam si Ibarra sa kadahilanang may mas importante pa siyang lalakarin. Si Ibarra ay may magandang kasintahan, si Maria Clara, anak-anakan ni Kapitan Tiago at isang mayamang taga-Tondo. Kinabukasan, pagkatapos ng piging, dinalaw ni Ibarra si Maria Clara. Inalala nila ang kanilang pagmamahalan at binasa ni Maria Clara ang mga lumang lihim na ibinigay ni Ibarra bago siya tumungo sa Europa. Habang pauwi, pinuntahan ni Ibarra si Teniente Guevara na isinalaysay ang sinapit ng kanyang ama na si Don Rafael Ibarra na noon ay 1 taon nang namayapa. Ayon sa Teniente, pinaratangan ni Padre Damaso si Don Rafael na isang ereha at pilibustero dahil hindi umano ito nagsisimba at nangungumpisal. Ang lahat ng ito ay nagsimula matapos ipagtanggol ni Don Rafael ang isang bata mula sa isang kubrador na aksidenteng namatay nang mabagok ang ulo nito. Dahil sa nangyaring iyon, nagkaroon ng investigasyon habang nakakulong si Don Rafael. Lumabas ang mga lihim na kaaway ni Don Rafael at pinaratangan ito ng kung ano-ano. Labis na naapektuhan si Don Rafael kaya siya nagkasakit habang nakakulong. Nang kalaunay naging sanhi ng kanyang kamatayan. Hindi pa nakontento si Padre Damaso. Ipinahukay niya ang labi ni Don Rafael upang ipalipat ito sa mga libingan ng Inchik. Dahil sa malakas na ulan, hindi na kayanan ng sepulturero na buhatin ang bangkay kaya itinapon na lamang ito sa lawa. Sa kabila ng nangyari, hindi hinangad ni Ibarra na maghiganti. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang adhikain ng kanyang ama at nagpatayo ng paaralan sa tulong ni Nolwan. Nang babasbasa na ang paaralan, muntikan nang mapatay si Ibarra, kung hindi lamang ito na iligtas ni Elias. Sa halip na si Ibarra, ang taong binabayaran ng lihim na kaaway ni Ibarra ang siyang namatay. Napigilan lamang siya ng kasintahang si Maria Clara dahil sa pangyayaring iyon. Itiniwalag ng arsobispo si Ibarra sa simbahang Katoliko. Sinamantala ni Padre Damaso ang pangyayaring ito at inutusan niya si Kapitan Tiago na huwag ipakasal si Maria Clara kay Ibarra. Sa halip, ipinagpa siya ni Padre Damaso na ipakasal si Maria Clara kay Alfonso Linares, isang binatang Kastila. Sa labis na pagdaramdam, nagkasakit si Maria Clara. Sa tulong ng Kapitan General, napawalang bisa ang pagka-ekskomulgado ni Ibarra at ibinalik ito sa simbahan. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, siya ay muling hinuli at ikunulong dahil naparatangan siya umano na nanguna sa pagsalakay sa kwartel. Habang ginaganap ang handaan sa bahay ni Kapitan Tiago para sa kasunduan pagpapakasal ni Linares at Maria Clara, nakatakas naman si Ibarra sa tulong ng kanyang kaibigan na si Elias.
Bago tumakas, nagkaroon ng pagkakataon ang magkasintahan na makapag-usap ng lihim. Sabi ni Maria Clara, kaya lamang siya nagpakasal kay Linares para sa dangal ng kanyang ina. Ngunit ang kanyang pagmamahal kay Ibarra ay kailanman hindi magbabago. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, tumakas na si Ibarra sa tulong ni Elias. Sumakay sila ng bangka at tinunton ang ilog Pasig hanggang makarating sa Laguna de Bay. Pinahiga ni Elias si Ibarra at tinabunan ng damo. Ngunit naabutan sila ng tumutugis. Naisip ni Elias na iligaw ang mga humuhabol, kaya naman lumundag ito sa tubig. Inakala ng mga tumutugis na si Ibarra ang lumundag at pinagbabaril nila si Elias hanggang magkulay dugo ang tubig. Nang mabalitaan ni Maria Clara ang di umano'y pagkamatay ni Ibarra, siya'y labis na nalungkot at nawala ng pag-asa. Natsabena na makarating si Elias sa gubat ng mga Ibarra, sugatan at nangihina. Doon ay natagpuan niya si Basilio at ang malamig na bangkay ng kanyang inang si Sisa.